And so magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially dito sa naging pahayag ng ating gobyerno sa pangunguna ni PBBM. So ipinipilit kasi ng ating pamahalaan ni President BBM na nabawasan raw ang suliranin ng taong bayan sa pagbaha. Dahil nga pinipilit niya, imbis na dati ay second floor daw inaabot ang pagbaha, ngayon daw ay hanggang tuhod na lang. So hindi talaga nagtutugma, 'di ba? Kasi nagrereklamo taong bayan eh. Pag-uusapan natin yan ngayon. At isa sa mga tatalakayan rin natin, itong naging statement ni Orly Gutesa after 1 year niya na pagtistigo dito nga sa nasabing flood control scandal. So, binabawi na niya. Kumbaga, bumabaliktad na rin siya. 'Di ba? So, napansin ko lang dito nung pinanood ko yung naging pahayag niya ng pagbaliktad is merong mga small detail na mapapansin natin na napaka-importante nun. Kasi, hindi siya nagtutugma sa iba niyang mga sinasabi. Kumbaga parang lumalabas ay meron lang tao na nagtuturo sa kanya na banggitin itong mga sinasabi niya ngayon. So yun ang pag-uusapan natin at ipaliliwanag natin. Kasi napaka-importante na malaman to ng taong bayan. Hindi kasi ito napapansin agad ng taong bayan eh. Yun ang problema natin. So ngayon ay ipakikita ko sa inyo na hindi totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Diba? Pakikita natin sa taong bayan na ito ay pinilit, tinakot, tinuruan para bumaliktad. Kagaya nung nakaraan, yung 4 na Marines na bumaliktad din. So sabi nga ni Atty. Balikod doon, hindi naman niya sinasabing nakakulong, pero nakita niya kasi is parang nasa isang kwarto lang yung isang Marines nung nakausap nila sa video call. Ayan, so umpisa na muna natin ito sa naging pahayag ni PBBM. Ayan. We here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin ng kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. So pumunta muna tayo doon sa sinasabi ni PBBM na merong mga lugar na tinamaan pa rin ng pagbaha. Hindi ba sila nanonood ng balita na halos lahat ng lugar, lahat ng city sa Metro Manila ay tinamaan ng pagbaha? Pati karatig probinsya. Sa katunayan, sa Bacolor, Pampanga hanggang dito yung baha sa Leeg. O, sa Tarlac, ganun din. Sa Bulacan, lalo na sa Kalumpit, di ba? Bumagsak nga yung flood control na ano nila dyan eh. Yung wall na pinagawa nila dyan eh. Nabalita pa yun sa news. Pagdating naman sa Metro Manila, nagbaha sa Navotas, nagbaha sa Valenzuela, nagbaha sa Malabon, sa Maynila, sa Damka, Santa Mesa, hanggang dibdib ang baha. O ganun rin sa sa Bagong Silangan, Quezon City. Ganun rin sa Marikina. Ganun din sa Las Piñas. Ito yung pinaka-issue na sinasabi ni PBBM eh. Nakaraang araw na umuulan, nagbigay siya ng pahayag, kasama niya yung isang government official na kinuha na niya ng information. Ang sinasabi niya, kagaya ng narinig natin ngayon, is hanggang tuhod na lang raw ang baha sa Las Piñas. Ngayon, nagpa-interview to. Ayan yung nasa likod niya, si Romando Artes, MMDA chairman. Tao niya yan bata niya yan. Ang sinabi ni MMDA chairman, kasi ang nagipahayag ni PBBM is nabawasan raw ang problema ng mga taga Las Piñas kasi hanggang tuhod na lang raw ang baha. Ngayon, nung naging pahayag naman ni Romando Artes, MMDA chairman, sabi niya, merong 14 defective flood booster dyan sa Las Piñas, kaya lumala ang pagbaha sa Las Piñas. 'Di ba mismong tao mo, pinasisinungalingan yung mga pinagsasasabi mo? Tinalakay natin yan dito sa vlog natin noong nakaraang araw. O, panoorin nyo kung di totoo sinasabi ko. 'Di ba? Sila mismo nagsabi nun. Kita mo na, paano tayo maniniwala sa gobyerno kung mismong gobyerno ang nagsasabi ng false information sa taong bayan? 'Di ba? Hindi natin sila pinipersonal kasi wala tayong pakialam sa personal nilang buhay. Ang pinakikialaman natin dito yung panunungkulan nila bilang public servant, 'di ba? May karapatan tayong i-criticize sila sa mga mali nilang ginagawa, lalo-lalo na yung false information na sinasabi nila sa taong bayan. Hindi kasi nagtutugma yung sinasabi nila na hanggang tuhod lang yung baha. Nagkaroon daw ng improvement. Yung iba halos nalulunod na sa baha Mas grabe nga mas grabe yung pagbaha ngayon kesa nung mga nakaraang panahon. Alam nyo kung bakit naging grabe? Kasi ninakaw nila yung pondo ng flood control project na dapat sana
sana yun ang makatutulong sa taong bayan para hindi bahain itong mga lungsod na nasabi natin, pati yung mga community, 'di ba? Kaso inuna nila yung mga bulsa nila, 'di ba? Ganyang kakakapal ang mukha ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ngayon sila congressman, mga senador natin na sinasabi na mag-move on na roll tayo sa flood control. Mag-move on ba tayo kung tayo ang napeperwisyo? Sila kasi maganda ang tinitirhan, nasa village, hindi sila apektado, kaya sinasabi nila simpleng pagbaha lang yan eh. Pero kung titignan natin tayong mga botante, tayo taong bayan, tayo ang apektado, 'di ba? Kaya paano ka maniniwala sa sinasabi ngayon ng gobyerno, especially ni President BBM, kung hindi nagtutugma yung sinasabi niya sa nakikita ng taong bayan? Sige nga, isipin mo, ikaw nanonood sa akin, isipin mo, paano ka maniniwala dyan? Sa social media, noon pwede kang maniwala sa kanya, alam nyo kung bakit? Kontrolado nila ang mainstream media eh. Wala namang Facebook noon, walang social media noon, Friendster pa nga lang noon eh, mabagal pa eh. Pero ngayon kasi, hindi mo pwedeng pagtakpan, hindi mo pwedeng itago sa taong bayan yung totoong sitwasyon o kalagayan ng ating mga syudad dito sa Metro Manila. Hindi ko pa sinasama yung mga probinsya, wala pa dyan yung Baguio, di ba? Wala pa dyan yung Sambales, yung mga probinsya na apektado rin, like Rizal, wala pa dyan, di ba? Yung epicenter ng flood control, yan ang pinaka-apektado. Alin yun? Yung Bulacan, yan ang epicenter eh, Bulacan eh, kaya lagi nagbabaha dyan eh. Mga taga Bulacan, yung mga nakaupo ngayon walang ginawa, baka mamaya makaupo pa rin yan, di ba? Propose lang ng propose ng proyekto, ibinubulsa naman pala. Paano hindi natin sasabihin to? Kasi sa Bulacan ang epicenter eh, sila ang pinaka-apektado. Kaya mga taga Bulacan, mag-isip-isip na kayo diyan sa lugar ninyo. Kung meron kayo nakikita na mga congressman na matitino, na patuloy na ipinatutupad mga proyekto na makabubuti sa taong bayan, bigyan nyo ulit ng pagkakataon. Pero kung nakikita nyo itong mga congressman na to, mga mayor, mga gobernador, hindi naman tinutupad yung mga pangako nila sa inyo, ba't nyo pa iuupo yan? Huwag kayong magpadala sa 500, 1,000 piso, di ba? Yan na yung kapalit ng 500 nyo eh. Pati 1,000 nyo, yung parusa na malubog kayo sa baha, di ba? Marami kasi ditong nabibili ang boto. Hindi, totoo yan eh. Madumi kasi ang labanan sa politika sa Pilipinas eh. Vote buying, talamak talaga yan. Ngayon, natulungan ba kayo nung perang ibinigay nila sa inyo? Panandali ang saya. Pero, darating pala yung pinakamabigat na pagsubok sa inyo, asa na yung pera, ubus na, di ba? Kaya maging matalino tayo sa mga inuupo natin. Dapat ang inuupo dyan, yung nagsasabi ng totoo sa taong bayan. Yung ipinaliliwanag sa taong bayan kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano yung mga dapat na gawin rin ng gobyerno, di ba? Na dapat ang gobyerno sa panahon na ito, alerto pag ganyang may mga kalamidad. Pero parang hindi natin nararamdaman eh. Parang walang paghahanda kasi, di ba? So pagpatuloy natin to. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw wala na. Parang hindi naman nangyayari yan, 'di ba? Titigil ang ulan, mamaya-maya ulan ulit. Hindi pa nawawala yung baha, may baha ulit, nadadagdagan. Parang hindi naman kasi totoong nangyayari yan eh. Yung mga sinasabi ng gobyerno natin, 'di ba? Hindi natin nakikita yan. Paano tayo maniniwala? Ito kasi ang style nila eh. Sasabihin nila positibo, pero yung nakikita ng taong bayan sa actual, negatibo talaga. Hindi talaga nagtutugma yung sinasabi nila sa ginagawa ng gobyerno. Real talk yan. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. Hindi ko alam kung reporter to si PBBM eh. Newscaster yata to eh. Weather reporter. Kasi hindi naman yan ang gusto malaman ng taong bayan. Ang gusto malaman ng taong bayan, kailan nyo sila tutulungan. Kailan nyo papanagutin yung mga magnanakaw sa flood control. Kailan nyo sila bibigyan ng agarang solusyon sa problema nila sa pagbaha. Hindi namin gusto marinig kung ilang tubig ang bumagsak nung umuulan. Sinong tao ang magbibilang nun? Sino ang taong may pakialam nun? Ang pakialam ng taong bayan, yung perwisyong din
dinudulot sa kanila, hindi namin kailangan malaman yan. 'Di ba? Useless eh. Kasi ang gusto natin, yung solusyon sa problema natin sa baha. Di natin need yung information na yan. Solusyon ang kailangan ng taong bayan. So one half of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours. And that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change. Dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. So dahil nga may global warming daw, yan na daw ang new normal natin. So kapag uulan, wala na silang gagawing solusyon, hayaan na natin bumaha. New normal eh. Normal na daw yan. 'Di ba? Ang gusto marinig ng taong bayan, hindi ang new normal nyo. Ano ang gagawin ng gobyernong solusyon sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at karatig probinsya? Solusyon lang ba sa flood control project ang gusto ng taong bayan? Isa rin sa mga solusyon na gustong makita ng taong bayan yung mapakulong yung mga nagnakaw sa pondo diyan sa flood control project. Isa yun sa hinahangad ng taong bayan. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng taong bayan na nagbibingi-bingihan kayo na hindi nyo pinapansin. Mas gusto nyo sinusunod yung sarili nyo. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan, yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo. Bakit kasi ngayon nyo lang yung ginawa? 'Di ba? Ilang taon na nagdaan, 'di ba? Ibig sabihin, sa 4 na taon, ngayon nyo lang nalaman na World War II pa pala yan. Kung hindi pa bumaha ng sobra, hindi nyo i-inspeksyonin, hindi nyo aalamin, hindi nyo i-maintenance. 'Di ba? Yan ang trabaho ng gobyerno, mag-maintain ng mga proyekto ng gobyerno na napapakinabangan ng taong bayan. So, hindi nyo pala ginagawa yung trabaho. 'Di ba? Kung hindi pa nagbaha, wala kayong gagawin. At pinalitan na natin ng mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ng daloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations. All of them are functioning now. Ayan na, yung sinasabi niyan 73 pumping station. Eh di ba yung iba doon sira, na interview to si Romando Artes ni Ted Pailon. Yung iba doon gigibain na. Kasi yung iba pala ron nakaharang na, hindi na gumagana, so yung tubig hindi makalagpas. Yun yung nagkukos ng pagbaha. Bakit hindi nyo sabihin sa taong bayan yan? Yung nagiging problema. In-interview ni Ted Pailon, no, si MMDA chairman, noong nakarang araw na umuulan. Tapos ngayon biglang gumagana na lahat. Iba pa yung flood booster yung 14 defective flood booster. Dito lang yon sa Las Piñas. 14 biro mo 14. Ang dami nun. Ang gusto nilang gawin dun, gibain na rin yun. Sinayang nyo pera ng taong bayan. Hindi naman pala mapapakinabangan, di ba? Marami dun ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have unfortunately already 27 casualties. Kita mo? Minalas pa yung ibang pamilya. Nagkaroon pa ng casualty sa kanila. 1 million plus ang affected, di ba? Tapos sasabihin nyo na ibsan yung pagbaha kahit papano. And 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, So hindi siya mangilan-ngilan, Mr. President, 'di ba? Kinontra mo rin yung sinasabi mo. Severe and widespread, 'di ba? we're looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan, ano ba yung mga iba pwede natin gawin. Hindi na lumapit sa Japan, 'di ba? Kasi nga mapapahiya Tinitipid ang proyekto, ninanakaw ang budget, 'di ba? Kung tutusin, napakalapit ng Japan. Ang Japan mababait at magagaling sa ganyang flood control system. Flood control project, magagaling sila diyan. Alam naman natin kita natin sa social media kung gaano sila ka-advance Nagpunta na ng Netherlands, 'di ba? Para kumonsul
result ng mga expert doon. Mas tiwala sila sa putik, 'di ba? Kasi nga doon babakas na naman siguro yung ilang government official. Hindi ko naman sinasabing sila, yung ilan siguro, 'di ba? And those are to na maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi hukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Alam mo maganda yung proposed project na naman nila eh. Ang tanong ng taong bayan, mapapangalagaan ba yung pondo na ilalaan dyan? 'Di ba? Yun kasi yung problema eh. Magaganda yung proyekto ng gobyerno. Magaganda. Pero kasi ang problema kung hindi na nakawin ng buo, titipirin, 'di ba? Yun lang naman yan eh. Titipirin, kung hindi titipirin na nakawin, 'di ba? Ghost project na tawag doon pag ninakaw. Magaganda yung propose nilang mga proyekto. Wala tayong problema diyan. Kaso mapagkakatiwalaan ba yung mga government official na itong proyektong ito ay ipatutupad nila? Yun ang malaking tanong na hindi nyo sinasagot sa taong bayan. Doon nagkakaroon ng conflict, 'di ba? So dumako naman tayo dito sa naging pahayag ni Orly Gutesa. Ako si Orly Gutesa, dating veteranong marino, may asawa, dapat na nasa hustong gulang, Pilipino, may sapat na kaalaman. Sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari kung paano ako nahimok at nalinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 24, 2025 sa ginawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue. Sabi ni Orly Gutesa, nalinlang daw siya, 'di ba? Nalinlang tandaan niyo yan. Pasok ko sa restaurant. Ito yung pinalalabas nila, inimbitahan daw siya ni Senador Rodante Marcoleta pati ni Mike Defensor sa restaurant. Makyat ako ng second floor at pumasok sa isang VIP room kung saan sa aking pagpasok ay agad akong tinanong ni former Congressman Mike Defensor, Orly. Sagot ko, yes sir. Ang sabi niya, kumusta? Sagot ko, okay lang po. Sabay inabot niya ang kanyang kamay para kamayan ako. Sabay sabi, upo ka, at ang sagot ko, salamat. Ang VIP room na yon ay 3 lang kami ang tao doon. So 3 lang silang tao sa loob ng VIP room. Si Mark, si Defensor, saka si Orly. 3 lang sila. Siya, ako at si Mark na asawa ng anak niya. Umupo kami sa isang round table na misa. Sa tansya ko 8 or 10 seaters ang sit-up. So wala silang kasamang bodyguard sa madalit salita, 'di ba? 3 lang sila. Nililinaw ko yung part na yan kasi diyan magkakaroon ng pag-aalinlangan kung bakit natin hindi dapat paniwalaan itong statement niya. Pintuhan kami ng konti. Tapos nag-uping siya ng mga salita patungkol sa korupsyon. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir. Sabi niya sa akin, habang nagkikwentuhan kami, pinilit niya sa akin na isulat ang pinasasabi niya sa akin pagdating ni Senador Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi ko, Mark at Paul ang susi ng lahat ng katanungan nila sa Senado, sir. Sabi niya, hindi, at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi, Paano siya matatakot, 'di ba? Hindi naman niya sinabi na tinakot ako ni Congressman Mike Defensor. Ito isipin niyo 3 lang sila ron, walang bodyguard, 'di ba? Walang barel. Buti sana kung dinitalye niya, tinakot ako ni ganto ang sinabi sa akin kapag hindi ako sumulat ng ganto, hindi ako sumangayon sa gusto nila, ganto ganyan. Natakot ako, 'di ba? Paano ka tatakutin? 3 lang kayo nandoon. Ikaw matatakot ka kay Senador Mark Defensor? 3 lang kayo ron, may experience ka sa battleground, 'di ba? Kung tatakutin ka niya doon, pwede mo siyang palagan doon. Walang magagawa si Congressman Mike Defensor sa'yo, 'di ba? Ikaw nagsabi sa VIP room, 3 lang kayo. So
paano ka tatakutin kung kayang-kaya mo yung mananakot sa'yo? 'Di ba? Marines ka, sundalo ka. Eto, politician yan. Mas may advantage ka sa loob ng VIP room kesa siya. 'Di ba? May kapangyarihan siya, pero pag kinulong kayo sa isang selda, sabihin na natin, mas may advantage ka kasi mas meron kang experience. Una, hindi mo sinabi na kung sino nanakot sa'yo. Hindi mo dinetalye kung paano ka tinakot. So, paano mo sasabihin sa taong bayan na totoo yung sinasabi mo? O, 'di ba? Doon pa lang may butas na. Ako, sige sir, galing utusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. So, laptop yung gamit nila. Ayan ha, pinopoint out ko na sa inyo, laptop yung gamit nila. After mga 4:30 p.m., dumating si Senador Marcoleta sa restaurant at tumawag sa kanya, nagtanong kung anong wrong. Lumabas si former Congressman Mike para salubungin si Senador Marcoleta. Hingal na hingal nang pumasok at umupo sa tabi ko. Pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at umupo siya sa parting kaliwa ko. Pasensya na, hapong-hapo ako. Taas kasi ng hagdan pagpatuloy sa pagsasalita. So, si Senador Rodante Marcoleta dumating. Etong senador natin ay matanda na. Ayan ha, ini-establish ko sa inyo na ito ay matanda na. At ang gamit nilang sinasabi neto ni Orly Gutesa is laptop sa paggawa ng affidavit. Sige ha. Sabi niya, pasensya na. Mamadali ako, may session pa kasi tumakas lang ako. Sabi niya sa akin, Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko po, sir. Pero retired na. Retired na po ako. Sagot niya sa akin, mga walang iya sila. Binaboy nila ang Pilipinas. At itong si Senator Peng, balak na itigil ang investigasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit. At ang masaklap pa, kay kung saldi lang lahat ng sentro. Sabi ni Congressman Mike, pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark dyan sa affidavit. Sagot ni Senator Marcoleta. Mayroon na ba? Mayroon na ba, pare? Basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pare, 150 million lang, masaya na tayo. Doon sa 150 million, halatang isiningit lang yun. 'Di ba? Kumbaga, per words na sinasabi ni Orly Gutesa dito, sinisingit lang. 'Di ba? Ito lang ang logic diyan eh. Nung sinabi ni Lacson na hindi ka marunong makisama, ibig sabihin, tinatanggihan na, matagal nang tinatanggihan ni Senador Marcoleta yung mga offer sa kanya. 'Di ba? Ganun kasimple eh. Sa tingin mo, yung 150 million, hindi nila kayang ibigay yun? O, kayang ibigay yun ng mga magnanakaw. Kaya eto, si Orly Gutesa, yung statement nga ngayon, hindi ka panipaniwala. Kasi ang tungkulin ni Senador Rodante Marcoleta is ibulgar sa taong bayan kung sino-sino ang mga nagtaksil, mapanagot. Kasi kawawa ang Pilipinas, kawawa ang sambayanan. Kongreso pa lang, yan na ang pinaglalaban ni Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Kaya eto, nakakapagtaka yung sinasabi niya na 150 million lang, masaya na kami. Hindi pa nasasagot yung tanong natin yung laptop at yung kung bakit matanda na si Senador Rodante Marcoleta. Establish natin yon. Simula na ni Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. At siya na mismo ang nag-ayos ng laptop ni Mark. O, kita mo na. Si Senador Rodante Marcoleta is 73 years old. Kagaya sabi natin, matanda na. So, hindi na siya masyadong marunong sa technology. Kasi iba yung nila, culture nila noon eh. Nung kapanahunan niya eh. Kaya yan, merong assistant na mga bata na marunong sa technology. Sa cellphone nga eh, hindi pa siya ganun kagaling eh. Sa laptop pa kaya? Siya mag-aayos, siya magtatype? Kasi, biro mo yung pahayag ni Orly Gutesa is ang nag-ayos mismo sa laptop ni Mark ay si Senador Rodante Marcoleta. Nakakapagtaka naman yun eh, hindi nga marunong yung matanda na yan sa sa masyado sa technology. Nagtatanong-tanong pa nga yan minsan eh, kaya nga may assistant yan eh. Maaring meron siya minsan na laptop, pero itinuro na sa kanya ng assistant niya
eto po, ganito lang po yan, pipindutin nyo lang po yung up and down. Lilipat na yan. Ganun lang. Pero yung masyadong maalam sa technology na siya mismo ang mag-aayos, hindi ka panipaniwala yun. Doon sa part na yun. Sablay na yun. Na mismong si Senador Rodante Marcoleta ang mangingialam sa laptop. Pwede niya pang sabihin kung iniutos ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang assistant na palitan itong mga sumusunod na salitang ito. Pwede pa yun. Baka sakaling katanggap-tanggap pa yun. Pero kung sasabihin mo si Senador Rodante Marcoleta ang aayos mismo sa laptop, kasi ako nakikita ko hindi mangyayari yun Kaya nila ginaganto si Senador Rodante Marcoleta. Merong isang rason. Mamaya sasabihin natin. Tuloy natin to. Na may ilan-ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Kita mo para sa isang 73 years old, mahirap na pakialaman basta-basta yung laptop, lalo na't may papalitan ka. 'Di ba? May papalitan kang ibang mga salita, 'di ba? So punta naman tayo dito sa naging pahayag sa news. Bago raw pumasok ng session hall itong si Orly Gutesa sa Senado, pumasok raw to sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Ayan, ginagawa kasi nilang issue yun na para bang tinuturuan ni Senador Rodante Marcoleta itong si Orly Gutesa. CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso. So ang gusto nila i-establish dito, nakipag-meeting muna si Orly Gutesa kay Senador Rodante Marcoleta na para bang tinuturuan ni Senador Rodante Marcoleta itong si Orly Gutesa. Nakakalimutan ata nila na chine-check ni Senador Rodante Marcoleta kung credible ba talaga tong witness na ipapasok niya sa session. Kasi hindi ka naman pwede magpasok basta-basta ng witness nang hindi naman credible dahil mag-aaksaya ka lang sa oras. 'Di ba? Meron ba silang napatunayan na tinuturuan ni Senador Rodante Marcoleta itong si Orly Gutesa? May actual footage ba sila? Kasi ito ay hayagang character assassination at pagbabaliktad sa katotohanan. Itong ginagawa nila. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi nakakulong si Senador Rodante Marcoleta, hindi makasagot Pagkakataon na nila para baliktarin ang katotohanan. 'Di ba? Yan ang pagkakataon nila, kagaya ng sabi natin sa nakaraan nating vlog. Inuumpisahan na nila na i-manipulate ang tao na sinasabi nila sa taong bayan nakakampi ako, di ako kalaban. Paano ko nasabi? Unti-unti na nilang sinasabi na hindi lang pala ganto ganyan. May flood control scandal din pala si Senador Cayetano, ganto ganyan. Wala naman silang mapatunayan. Ngayon may pag-question sila sa budget 2027 para sabihin na ang panig nila ay sa taong bayan, nagmamalasakit pa rin sila sa taong bayan. Pero nung panahon ng kampanyahan, 'di ba? Kasama sila sa listahan ni Bersamin, yan si Tito Soto, saka si Lacson, na binigyan ng pondo ng administrasyon. Saan galing yon? Yung pera na yon? Sa flood control, 'di ba? Bakit hindi niyo inimbitahan si Bersamin, 'di ba? Ngayon kasi yung right time Ito ang analyze ko diyan. Ngayon yung right time nila para linisin ang kanilang pangalan dahil walang kumukontra
Walang nagko-call out sa kanila. O bakit hindi nila yung ginawa nung nandiyan dyan si Senador Rodante Marcoleta? 'Di ba? Ba't hindi nila magawa-gawa? Kasi hindi nila kaya yung ingay at mga ebidensya ni Senador Rodante Marcoleta. Dahil ito'y isang magaling na abogado. Alam niya kung paano siya niloloko ng mga kalaban niya. Alam niya kung anong dapat na gawin dyan sa mga kalaban niya. Kalaban niya at kalaban ng taong bayan. 'Di ba? Hayagang sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta na ipakulong itong mga magnanakaw na ito. Kasi matibay ang ebidensya eh. Sa tingin mo, kayang takutin niya ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Bakit? Si Mike Defensor ba ang may kapangyarihan ngayon? Siya ba ang nakaupo ngayon? Tandaan nyo, former congressman. Sino ang mas malakas? Administrasyon o congressman? Sino mas malakas? Senador o congressman? Sino mas malakas? House Speaker o congressman? Sino ang mas malakas? Yung may pondo o yung walang pondo? Ganun kasimple yung logic dito. Kaya paano natin nasabi na puro dagdag bawas yung ginagawa ni Orly Gutesa ngayon? Kasi tinakot yan eh. Sundalo lang yan eh. Sabihin na natin, wag natin langin yung pagkasundalo niya. Pero kung titignan natin yung posisyon niya bilang sundalo at government official, sino ang mas malakas? Siyempre yung government official. Lahat ng resource nandun eh. Diba? May karapatan yun. May mga tauhan yun. Eh yung sundalong si Orly Gutesa, may tauhan ba yan? Ang iniisip niyan, pamilya niya. Saka yung pagkain nila araw-araw. Pangkaraniwang sundalo yan eh. Natural, matatakot yan sa gobyerno. Di niya tataya buhay niya dyan. Gagawin niya kung ano lang yung dapat na gawin. Kung ano yung pinagawa sa kanya. Itinakot eh. Oh. Inconsistent yung pahayag ni Orly Gutesa. Paano siya tatakutin ni Mike Defensor? Eh, 3 lang sila dun sa loob ng kwarto. Lamang na lamang siya ron. Diba? Iisip niyo yun? Doon pa lang sablay na eh. Sablay na. Na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namomonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Matapos ang halos 1 taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, 1 araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Maaring totoo na inimbitahan siya kasi nga titistigo siya eh. 'Di ba? Check kung talagang credible ba tong witness na to. 'Di ba? I-check yung credibility niya kung meron ba talagang alam tong taong to, 'di ba? Kasi kung iimbitahan mo yan sa Senado para maging witness tapos wala naman pala siyang alam, para saan pa inimbitahan mo yan? 'Di ba? Ini-exaggerate lang nila para isipin ng taong bayan na merong naganap na usapan. Pero kung titignan natin, tamang proseso yung ginawa ni Senador Rodante Marcoleta at nitong ni Congressman Mike Defensor na imbitahan ito para ma-check yung credibility niya. Ganun naman talaga eh. Di bale, sabihin nila yan na merong naganap na usapan na pagmamanipulate kung meron silang ebidensya. Di ba? Na tinuruan talaga ni Senador Rodante Marcoleta na ito ang sasabihin mo, ito. Yun ang ibalita nila sa taong bayan. May kalakip na ebidensya. Kasi alam nyo ang gobyerno ngayon, character assassination ang target. Di ka pa nahatulan ng korte, sa isip nila kulong ka na, nagkasala ka na. Yan ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Character assassination. Sisirain ang imahe mo sa taong bayan. Pero wala silang ebidensya. Hanapan nyo ebidensya. Mamaya may ipe-play pa tayong isang recorded video ni Orly Gutesa. Tapusin lang natin to. Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paano ka pipilitin? 3 lang kayo dun. Di ka naman tinakot. Sabi mo 3 lang kayo dun. Matatakot ka ba kay Congressman Mike Defensor? Diba? Pwede mong pala ganyan dun eh. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Teksay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park.
Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit. Yung notaryo, part ng proseso yun kasi nga affidavit eh. Kaso ang hindi parte dito ng kwento is yung sinasabi nila na tinakot, pinilit, di ba? Porket ba nag-meeting is masama na yon? Syempre, i-check mo yung credibility ng witness kung nagsasabi ng totoo yan. Di ba? Kasi magsasayang kayo ng panahon at pera ng taong bayan kung iimbitahan mo sa Senado tapos wala naman palang alam. Di ba? Ganun yun ang tamang proseso. Nilalagyan kasi nila ng kulay. Yung pangako ganto, pangako si ganyan. Hindi ka tulad yan ng Brave Marines, merong sapat na ebidensyang mga recorded video, mga recorded voice call, di ba? Yun, doon sila natatakot. Yung mga recorded, meron bang recorded na pinakita? Aligasyon. Oo, meron sila. Pero recorded, wala. Kasi wala namang ganong pangyayari. Na inoperan si ganto, inoperan si ganyan, di ba? Asan? Pakita nila, di ba? Baka ako mismo kumampi sa kanila kapag meron silang napakitang recorded na ganun nga si Senador Rodante Marcoleta, di ba? Kasi malabo talagang mangyari yun. Kongreso pa lang pinaglalaban na yung flood control na yan eh. Yung pagnanakaw ng mga kongresista sa flood control project eh. Nilalaban na ni Senador Rodante Marcoleta yan. Dahil yan ang tungkulin niya sa taong bayan, di ba? Ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Kasi maaring mag-lead sa ibang pananaw yung ano niya, yung statement niya. 'Di ba? Bakit kasi splice yung pinakita nyo? Bakit hindi nyo pinakita ng buo? Kung talagang good intention kayo, 'di ba? Hindi ka kasi pwedeng mag-adlib dahil hindi naman yan ang pinanumpaan mong salaysay. Wala naman siya sa cross-examination. Nagpapahayag siya doon sa salaysay niya, binabasa niya. Hindi pa siya kino-cross-examine. Hindi pa siya sinasabing magpaliwanag ka bakit mo to nasabi, bakit mo to ganyan. 'Di ba? Wala pa siya sa cross-examination. Kumuha lang kayo ng portion ng video na sinasabi niyo pinagalitan. Totoo, pinagalitan. Natural, hindi yun yung pinanumpaan niyang salaysay eh. Magugulo. 'Di ba? Magugulo yung statement niya. Magkakaroon ng confusion sa taong bayan. Hindi naman part yun ng affidavit niya. Ba't niyo sinasabi? Ganun ka simple. Pero kapag cross-examine na siya dyan, tinanong-tanong siya, paano napunta sa ganito? Paano napunta sa ganyan? Doon siya may karapatan na magpaliwanag na wala doon sa affidavit. Ipapaliwanag mo syempre kung bakit mo nilagay sa affidavit yun. 'Di ba? Yun yung part na pwede siyang magsalita. Pero that time kasi binabasa niya yung affidavit niya. Hindi siya pwedeng magbigay pa ng iba pang sentimiento dyan. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para Patay ka, Atty. Gonzon. ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez, sino ang kikinabang? Hindi ba Tama. si Martin? Tama. Di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Tama. Ganun kasimple, 'di ba? Kasi ginugulo nila yung investigasyon eh. Hindi sila naninindigan sa mga naging affidavit nila nung una. Kasi eto, tandaan nyo, hindi to laro. Yung mga binibitawan nilang mga salita, mahalaga yun. Hindi yun basta mabubura sa record ng gobyerno at sa isipan ng taong bayan. Napakahalaga niyan, 'di ba? Kapag nagkamali ka ng konti diyan, mababago ang sitwasyon, mababago ang pananaw ng taong bayan. Isang maling sinabi lang, 'di ba? Kaya napaka
napaka-importante nito? Kung ako ang ombudsman, with due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Tama yun. Di ba? Kasi kung ganyan, nagre-recant, o edi isama siya. O naibans, di ba? O ito pa yung isa, yung kay Lacson naman. Ayan, nagbigay na naman ng pahayag. Itong si Erwin Tulfo. Ayan. Na raw muling ipatatawag ng Senado si Orly Gutesa matapos niyang bawiin ang mga alegasyon laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Una pa lang daw, halatang scripted na ang naging testimonya nito kaugnay So, kinuha na netong mga politiko yung pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Nagbibuild na sila ng confusion sa taong bayan. Yan yung sinasabi natin noong nakaraan eh. Kapag meron nagre-recant, pagkakataon na nila yung para sabihin na nagsisinungaling, unreliable itong mga taong ito. 'Di ba? Kasi sino mauna makikinabang, taong bayan ba? Hindi, syempre sila ang makikinabang. Dahil isa sila sa nabanggit na nagkamal-kamal ng milyong-milyong piso. 'Di ba? Diyan sa flood control project na yan. Oh. sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Hindi na raw kinagulat pa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sabi ng dating Blue Ribbon Committee Chairman, nakita naman sa live streaming ng hearing noong September 25, 2025 kung paano daw i-coach ni Senador Rodante Marcoleta si Gutesa sa kanyang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Yung sinasabi niya, yung kaninang pinakita natin na wag mong babanggitin yan kung wala sa affidavit mo, pinagalitan. Totoo naman kasi binabasa mo yung affidavit, hindi mo kailangan magpaliwanag. Pag tinanong ka, doon ka lang magpapaliwanag. 'Di ba? Wala ka pa sa cross-examine. Ngayon, yan ang ginagamit ni Senador Ping Lacson na kino-coach daw. Baka nakakalimutan niya nung tinanong ni Senador Rodante Marcoleta yung babaeng witness na dala niya, sino ang sumagot? 'Di ba siya? Tama ba yun? Na siya ang sasagot para dun sa witness niya? Yun ang pagko-coach. Hindi yung ginawa ni Senador Rodante Marcoleta, hindi yun ang pagko-coach. Yung ginawa mo, Senator Ping Lacson, yun ang pagko-coach na nasaksiyan ng taong bayan. Na ikaw mismo ang sumasagot para dun sa witness na babae. O bakit mo pinatakpan yung muka? Para hindi makilala ng taong bayan? 'Di ba? Pero itong mga sundalo, ayaw mong patakip ang muka. Tas ngayon sinasabi mo na ano lang to, bogus, kumbaga yung mga pag-witness na itong mga sundalong to, 'di ba? Mapapansin daw sa pagharap ni Gutesa noon kapag nag-a-adlib siya at hindi sinusunod ang nakalagay sa nakasulat sa sinumpaang salaysay. Siyempre, kita mo kapag hindi sinusunod yung nakalagay sa sinulat na sinumpaang salaysay, 'di ba? Kasi hindi mo pwedeng gamitin sa korte yung mga sinasabi mo kung wala yan sa affidavit. Nililigaw mo yung investigasyon. Kaya ka nga gumawa ng affidavit para yun ang susundin mo 'di ba? Pag cross-examine ka, doon ka lang pwedeng magsalita. Doon ka lang may karapatan na ipaliwanag sa mga nag-iimbestiga. 'Di ba? Ginagawa nilang bobong taong bayan Ay pinupuna siya ni Senador Marcoleta. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. 'Di ba? Bakit? Bakit napaka-importante na 'yon? Kasi yun yung pinanumpaan niya yung affidavit. Kung ano lang yung nakalagay doon, yun lang ang sasabihin mo. Yun ang pinanumpaan mo, which is legal yun. Legal yung ginagawa nila. Legal yung pagsita ni Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lacson na naging one dime a dozen o pangkaraniwan na ngayon ang pagbaliktad ng mga testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys. Inahalintulad pa ni Lacson ang katagang lagaring hapon na lingwahean niya ng mga mandurugas na doble kita o 40-40 vision. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records. Alam mo ito si Lacson, pagkakataon na niya to para makabawi. Kasi nung panahon nandiyan si Senador Rodante Marcoleta, hindi to makakibo. Hindi siya makapalag. Bakit? Hindi naman kasi siya lawyer Hindi niya alam ang batas. Totoo yun, naging siya PNP chief. Pero iba pa rin kapag ka lawyer ka, 'di ba? Iba pa rin kung may legal background kang sinasabi, 'di ba? Na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon ng kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi na ipatatawag pa sa Senado si Gutesa kasunod ng kanyang recantation o pagbawi sa mga una nang inihayag sa komite noong nakaraang taon.
Ipapasa na lang po namin yan sa DO, sa Ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin nila, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi unang-una ikaw ang makikinabang kasi pinatotohanan ni Attorney Baligod na tumanggap ka. Hindi magsasalita si Attorney Baligod nang tumanggap ka kung wala silang matibay na ebidensya, 'di ba? Kaya pabor sa'yo na hindi na imbitahan niya si Gutesa. Pabor din sa'yo yung pag-recant ng 5 Marines. Including na dyan si Orly Gutesa. 'Di ba? Pero hintahin nyo kapag naproseso na ang investigasyon sa Ombudsman, doon magkakaalaman, 'di ba? So punta naman tayo dito sa naging pahayag na huli ni Orly Gutesa. Ayan, ito yung pinaka-importante sa lahat eh. Nag-surface tong video na to sa Facebook at lumabas rin sa YouTube kung saan nire-record yung usapan nila sa telepono ng isang babae at ni Orly Gutesa. Ayan, panoorin natin. Hindi ko alam kung misis niya to eh. Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung mahina po. Nakasakasama po siya. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikod daw lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binigyan ako ng nakaraan na tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. O, diba? Sabi sa inyo may siningit eh. Ayan, so ang kausap ni Orly Gutesa, ang pagkakalam ko yung asawa niya, na nagpapatunay na meron silang isiningit lang dun sa mga statement na mukhang palalalain lang. Diba? Yung nangyaring usapan. Napapatungan lang ng ibang, kunwari, naghahangad ng 150 million, ganun lang. Diba? Ang tagal-tagal nakikipaglaban ni Senador Rodante Marcoleta sa korupsyon, tapos maghahangad siya ng pera ngayon, sa totoo lang. Diba? Eh kung gusto lang pala ng pera ni Senador Rodante Marcoleta, lumapit na siya kay Lacson, 'di ba? Ganun kasimple. Si Lacson na nakikipag-usap eh. Kaya nga nasabi ni Lacson na hindi siya marunong makisama kasi kinausap siya. Tumanggi itong si Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. Ang sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Umartes. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang? Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun. Parang na Kidnap? dahil sa nakit yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Kasi alam niyo pagkakataon na talaga nila ngayon eh. Habang hindi pa nakakapag-bail si Senador Rodante Marcoleta eh, pagkakataon na nilang sirain ang pangalan. Kasi natatakot nga sila dahil makakawala na si Senador Rodante Marcoleta eh. Dahil alam nyo kung paano ko nasabi na yung non-bailable na kaso ni Senador Rodante Marcoleta is makakapag-bail si Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Diba? Eh yung complainant nga hindi sigurado kung meron siya na-commit na plunder. Diba? Inconsistent yung complainant which is si Ombudsman Boying Remulla. Diba? Kasi nababalita ngayon na makakawala si Senador Rodante Marcoleta kaya kailangan nilang gibain itong taong ito. Itong senador ng taong bayan. 'Di ba? Kailangan nilang gibain 'yan eh. Tinik sa lalamunan nila 'yan, 'di ba? Kasi alam nyo, kung totoo talaga yung sinasabi nila, dapat noon pa nangyari 'yan, 'di ba? Hindi na nila pinatagal, 'di ba? Bakit kung kailan nakakulong saka lang nila pinagsalita 'yan? 'Di ba? Kung talagang gusto nilang depensahan yung katotohanan at kung talagang para sila sa katotohanan, dapat nung umpisa pa lang naisip na nila 'yan
yan, nagawa na nila yan. Habang hindi pa nakakulong si Senador Rodante Marcoleta, na kontra na nila yan, nasagot na agad nila yan sa taong bayan. Kasi wala na sila, sira na sila sa taong bayan eh. Ngayon, ang ginagawa nila is character assassination. Hindi mo na pwedeng i-political persecute eh, kasi nakakulong na. Ngayon, character assassination na lang. Yun ang palalabasin nila. Sila po nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala, yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ang ginawa kasing affidavit ngayon is yung kung paano siya naging witness ni Senador Rodante Marcoleta. Kung paano siya kinuwang witness, kung ano ba yung mga napag-usapan nila. Hindi yung statement niya laban kay Romualdez. Di ba? Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin ah. Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Tamo, kawawa naman si Orly Gutesa, oh. kaya sabi Pati pamilya niya, damay, no? ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo. So, sa madalit salita, nasa poder nila si Orly Gutesa, hawak nila. 'Di ba? Ayaw nilang pakawalan. Dinetain nila ng walang kaso. Agad sa akin. Kung ano sakali man, pabantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sili. Nabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. 'Di ba? Naka-detain sa kanila si Orly Gutesa kaya walang magawa. Kasi nawala eh, 1 taon eh. O di kinulong pala nila, nasa kanila, hawak nila, 'di ba? Kawawa naman, sa totoo lang eto yung mga pangkaraniwang tao na naiipit na dapat pinoprotektahan ng gobyerno bagkus ang ginagawa ng gobyerno, sila yung iniipit kasi ang kalaban nila gobyerno eh. 'Di ba? Pero kung tutusin, dapat ito ang tinutulungan ng gobyerno eh. Kung may matinupang natitira dyan, para sa akin tulungan nyo to. Kawawa eh, kasi nagsasabi ng totoo to. Real talk to. Kaya siguro niya nagawa yon na gumawa ng kwento is wala siyang choice. Nabasahin yung yung sinulat nilang affidavit. Kasi sasaktan siguro yung pamilya niya. 'Di ba? Kawawa, ipit eh. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.